Ramdaman sa matanda na hindi na iparamdam sa kanya ni Melvin. Ang maramdaman kung paano siya hangarin, sambahin o kalingain at maramdaman na kailangan siya. Kaya naman ganun na lang siya nabighani sa ganong klaseng atensyon. Pero ang madilim na bahagi nito ay nagamit niya ang matanda sa kanyang paghihiganti. At iyon ang rason kung bakit niya dadalhin si Mauricio sa kanilang bahay sa Pasay. Dahil ang plano niya ay ang magpahuli sa asawa niya na siya ay nagpapakasasa sa sarili nitong ama. Bakit naman sobrang aga natin umalis, iha? Muling tanong sa kanya ni Mauricio. Ang sabi ko nga kay Melvin, hapon tayo makakarating. Pero nagbago na isip ko eh. Mas okay po siguro kung ganito kaaga. Para makapagpahinga pa po tayo sa bahay. Muling sagot ni Rita at may kindat pa sa matanda. Napangiti si Mauricio sa sinabi ng manugang. Dahil kung wala si Melvin sa bahay nila ngayon at pumasok ito sa trabaho, ibig sabihin ay mahaba ang oras nila para masulit pa ang isa't isa. 7 a.m. nang marating na nila ang bahay sa Pasay. Agad na inaakay ni Rita ang matanda. Gusto niyang iparamdam rito na excited siya sa mangyayari sa kanila ngayong araw. Alam niya na nakaalis na si Melvin sa ganong mga oras. Dahil maaga itong pumapasok, kaya wala ng tao sa kanilang bahay. Agad niyang inihanda ang duplicate key ng kanilang gate. Pero laking gulat niya na na-unlock na ito. Ano ba naman tong si Melvin? Bakit hindi siya naglalak ng gate niyo? Paano kung manakawan kayo? Inis na sambit ng matanda. Pero hindi umimik si Rita. Bagkus ay dahan-dahan itong pumasok sa gate at nagulat ito dahil nandun pa ang kotse nila sa garahe. Hindi naman kalakihan ang garage area ng bahay nila. Sapat lamang ang isang kotse para doon, kaya agad naman nilang narating ang pinto ng bahay. Magsasalita pa sana ang matanda, pero agad na yung pinigilan ni Rita. Dad, huwag ka munang maingay. Seryosong wika ni Rita na siyang pinagtaka ng matanda. Nakalock ang doorknob, kaya agad niya itong inunlock gamit ang kanyang duplicate key. Pinakiramdaman muna ng dalawa ang sala bago sila umakyat ng hagdan. Habang unti-unti nilang nararating ang pinto ng kanilang kwarto, ay tila bumibilis ang tibok ng puso ni Rita. Tila malakas ang kutob niya ng mga oras na yun. Ilang sandali ay narating na ni Rita at ng matanda ang pintuan. At mula doon ay naririnig na nila ang boses na parang naglalambungan na nanggagaling sa loob ng kwarto. Alam na ng magbiyanan na may kakaibang tagpo sa loob ng kwartong yun. Dad, bulong na wika ni Rita. Napatingin naman ang matanda sa kanya. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Dugtong muli ni Rita. Kitang-kita ng matanda sa mga mata ni Rita ang galit at sakit. Ilang sandali pa ay may dinukot na si Rita sa kanyang shoulder bag. At ikinagulat ng matanda ang nakita. Hindi na nagawang awatin ng matanda si Rita dahil ngayon agad itong pumasok sa kwarto sabay tutok ng .45 caliber na baril sa dalawang nagniniig. Nagulat naman sila Melvin at Sheena sa nangyari. Agad silang nagtakip ng kumot sa kanilang mga lantad na sarili. Ano mga gago? Pasensya na kung naistorbo ko kayong dalawa ha? Ngiting wika at ngisi ni Rita. Rita, please, wag. Pag-usapan natin to. Agad nasambit ni Melvin. Nag-iiyak naman si Sheena sa takot
dahil sa nakatutok na baril sa kanilang dalawa. Dad, matagal na po ito. Nakunan ako ng dahil sa kagaguhan ng anak mo. Matigas sa sambit ni Rita. Nagulat naman ang matanda sa mga nalaman niya kay Rita. Hindi niya akalain na may pinagdadaanan pala ang manugang niya. Well, Dad, kung gago ang anak niyo, siguro mas gago ako. At kung kaya kong saktan ng anak mo, kaya ko rin siyang saktan. At Sheena, ang baling naman ni Rita sa babae. Sheena may bidal, am I right? Matagal na kitang pinaimbestigahan eh. Bukod sa nagpapagamit ka sa boss mo sa trabaho, hindi mo rin pinalampas ang asawa ko. Muling dumukot si Rita sa kanyang shoulder bag at itinapon sa harap ni Sheena at Melvin ang mga larawan ng kanilang pagtatagpo. Ganon din ang mga tagpuan ni Sheena at ng kanyang boss. Nagulat ba kayo sa revelasyon na yan? Ngiting wika ni Rita. Tila naman napipi ang dalawa sa mga nalaman nila. At ikaw, Melvin, talagang masarap ba ang ibang putahe? Wala namang naging sagot si Melvin. Tila ito na ang mga oras na hindi na siya makakalusot. Marami kang pinatay sa akin, Melvin. At ginawa mo kong halimaw. Kaya ibabalik ko ang lahat ng sakit na ginawa mo sa akin. Gigil na salita ni Rita at itinutok muli ang baril sa asawa. Sigawan muli ang bumalot sa silid na yun dahil sa takot na nakikita nila kay Rita. Alam nila na kaya silang patayin, Rita. Please, Rita, huminahon ka muna. Lakas loob na singit ni Mauricio. Pero tila naging manhid na si Rita sa sitwasyong yun. Huminahon ho ba? Ngiting sagot ni Rita. Oo, pag-usapan na lang natin to, iha. Tugon ulit ng matanda. No, hayaan mo kung gawin yung gusto ko. Total naman, napakinabangan mo rin naman ako, hindi ba? Nabigla ang matanda sa sinabi ni Rita at pinagtaka naman iyon ni Melvin. Ngayon, gusto kong ipakita mo sa anak mo kung paano mo ko pinantasya. Ipakita mo sa kanya kung gaano ka kagaling habang nagpapakasasa ka sa akin. Dugtong muli ni Rita. Nanlaki ang mga mata ni Melvin sa huling sinabi ng asawa. Now, Dad, sa harapan ng asawa ko, sa harapan ng anak mo, angkinin mo ko. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.